Welcome back mga kababayan. Kaya mo yan. Yes. Napakagandang ating episode ngayon kasi kakaiba. At Wow. may hamon sa ating lahat. Mm-hmm. Ito hamon sa sarili ko. Gusto ko talagang mag-conquer ng isang mountain. No. Ikaw, partner, gusto mo yan? Oh yes, siyempre, conquering. Alam mo naman yung mga impossible dreams natin, isa yan. Conquering Mount Everest. Mount Everest naman din. Taas. Welcome our special guest partner, Emma. Yes. At ako, talagang a seasoned mountaineer of Surigao in northern eastern Mindanao. Naka-reach ng base camp sa Mount Everest. Palakpakan naman natin si Brother Bobit Puyo Kamondao. Hello po, Ma'am Cory, Sir Emer. Sa lahat po ng nakikinig ng DZRH TV, may hapon sa tanan. Ayong hapon. Mayong hapon. Yan ba ang look ng isang conqueror ng Mount Everest? Yung hairstyle nyo, yan ba yung uso ng mga mountaineers? Hindi naman po, pero nagagamit to kasi siya minsan sa umaakyat ka ng bundok para iwas lamig. Tama. Ay, ganun pala yun. Yes. Kasi mukha rin kayong rockstar. Yes. Paano Talaga. nyo naisip maging isang mountaineer? Yung way back yung 2015, yung nag-start ako ng climbing. Sorry, 2005 pala. Parang may connection na kagad ako. Parang gusto ko talagang umaakyat ng yung bundok, yung tahimik, walang music, parang survivor lang talaga. Ikaw nagluluto, nagpipitch ng tent, ganun. Parang yun ang gusto kong way of life. Parang ganun lang po talaga yung gusto ko. Yung simpleng buhay. Yeah, ganun po. Yung close to nature, malapit ka sa kalikasan. Opo. Na kinakausap mo lang ang langit, ang hangin, ang langit. Minsan po kasi parang challenging din yung sa personality ko, yung maakyat ko yung isang bundok na gustong-gusto ko. Tapos pag abot ko naman, parang achievement ko na rin sa personal ko. Anong mga bundok sa Pilipinas ang naging inyong nagwagi po kayo sa mga bundok sa Pilipinas? Bilang isang hindi kasi kami yung dati, yung nag-start pala ako ng engineering. Kailangan kasi ng yung finances. So most likely yung naakyat lang namin dito, yung sa Mindanao Mountains lang, yung Apo, yung Dulang, Kitanglad, yung Maagnaw, ganun po. Seldom lang po yung Luzon sa Visayas. So 5 or 6 ang bundok na inakyat. Marami po. Meron pong sa Camiguin, meron pong sa Agusan, marami din po. Marami. Ito, tapos Mount Everest, pang-8? Ay, hindi po. Before ako nag-Mount Everest, umakyat din po ako ng yung sa US, yung Haleakala. Nagpunta rin po ako ng Kota Kinabalu. Saka meron din po akong ibang yung mga small treks lang din sa US po. Yung Mount Manahaw, tinatawag nilang mystical mountain ng Pilipinas. Ito rin, nakapunta na rin kayo? Ay, hindi pa po ako nakapunta ng Ayan, nasa bucket list nyo ngayon. Soon po. Nasa bucket list. Ngayon, para sa mga may ambisyon, maging mga mountaineers, Kabataan, yes. ano ba ang kailangan nilang gawin? Ano ang katangian ng isang tunay na mountaineer? Nagiging usapin po dito yung pagiging tunay po na mountaineer. Kasi sa panahon nung yun, meron ko yung easy access na lang po. May pera ka lang, pwede ka na pong umakyat. Pero yung Ano kung hindi malakas ang katawan mo? Yun lang po kasi wala talaga yung marami kasi ngayong nag-aakyat po na walang basic mountaineering course. Yung nagbabayad lang po sila, may mga tour guides ganun. So most likely hindi talaga nila yung sinasabi ho nating true mountaineer. Parang sa amin po parang kulang pa. Kailangan pa nila ng experience, kailangan po nila talaga yung paano mamuhay sa bundok. Hindi yung pwede punta ka lang doon tapos mag-party kayo doon. Hindi, parang hindi yun. Oo, hindi sightseeing yun, mga kababayan.
Siyempre, talaga nga. Kailangan ng basic mountaineering course. Sino ba ang nagbibigay ng mountaineering course? Meron tayong mga legit na mga organizations na nagbibigay po sila ng mga mountaineering courses. So may mga babayaran, ganun. Pero worth it naman po yung kasi tuturuan kayo ng water safety, yung paano yung backpacking, mga ganun po na mga in case of emergency, rescue, mga ganun po. O hindi basta-basta maging isang mountaineer. Kailangan talagang paghanda niya, no? Yes. Ipaghanda niya ng mabuti. Pero Bobit, give us an idea yung timelines, no? Gaano katagal dapat kumuha ng kurso bago ready o handang-handa ka na umakyat sa isang bundok? Ano po talaga, depende ho kasi sa experience nyo po. Kahit magaling ho kayo sa mga basic mountaineering course, pero wala naman kayong naaakyat na talagang na totoo, hindi kayo for how many days, hindi kayo nag-survive ng mga balingwala din ho, mga ganyan. Lalo na yung gears. Importante ho kasi talaga yung paano gamitin yung gear sa mountaineering. Hindi lang kung bili ka lang tapos suotin mo lang, hindi ganoon. May mga yan, may mga specifications ho yan. Nakita ko sa video nyo eh. Yung karga nyo sa inyong likod, yung backpack nyo, sobrang laki. Ano kabigat ba yun? Dito lang po sa Philippine Mountains po, average po natin dito is mga 15 kilos. 15. Partner, 15 kilos. 15 kilos. Opo. Pero yung sa Everest po, mga 5 kilos lang ho yung dala ko niyan kasi may porter naman po. Yung porter. Pero pag Everest, ilang kilos yun? Pwede naman po sobra, pero yung sa akin, ginawa ko lang po 15, tapos yung dala ko lang 5 lang po, tapos para may racket naman yung may racket naman po yung porter, sa kanya yung 10 kilos. Ganun pala yun. Pero ano ba yung binabaon yung pagkain? Yeah. Anong kinakain ng isang mountaineer? Yung easy to cook lang po, easy to cook. Meron naman po mga na pre-cook na, yung mga, halimbawa, adobo, ganyan-ganyan. Protein. Adobo pwede? Protein. Labaon ka lang po, tapos magsaing na lang po doon sa taas, parang ganun, pag-init ng tubig, ganun po. Pero nagkaroon ba ng isang sitwasyon para sa inyo na naubusan kayo ng pagkain? Oo. Naghahanap kayo ng pagkain sa gubat? Hindi po, pero may nangyari ho sa amin. Minsan umakyat kami somewhere in Miss or Lumut Sumagaya, and then binagyo kami. So na-delay kami ng 1 day. So isang araw kami hindi kumain. Naubusan kami ng staff. Yes po. Wow. Naubusan kami ng pagkain. So 1 day kami hindi kumain, tapos pagkawala ng bagyo, saka pa kami bumaba. Napakahirap naman yung buhay na yon. Meron bang sari-sari store doon sa baba? Wala. Ikaw naman ever. Walang instant noodles doon. Ang reference naman natin dito sa Philippines, tayo 442 meters above sea level. Biruin mo, Everest Base Camp, 5,364 meters. Diba ang nipis ng hangin? Oo. Yes po, ma'am. Mahirap po talaga, lalo na sa akin na sa may tabing dagat kami, sa Surigao. Tapos punta ka dun sa mga high elevated na lugar, parang mahirap talaga yung yung oxygen niya, yung pag-intake mo ng hangin. So, yan yung challenge. Yan po yung challenge ko doon sa Everest, yung first 3 days. Kasi biglang parang na-surprise yung lungs ko na ganun pala talaga yung hangin. Unlike po nung umakyat po ako ng Kota Kinabalu, which is 4,000 din naman yun. Ang sa Kota po kasi, hindi ka natutulog doon sa peak. Akyat ka doon sa peak, baba ka lang. Dito sa Everest, doon ka talaga matutulog kung saan ka So kung nasa 3,000 ka, doon ka matutulog overnight. So yung oxygen level nyo po, mababa talaga. Wow. Nakikita mo ba nung nando ka natutulog? Nakikita mo ba yung mga si Santa Roque, mga si Santa Claus? Nakikita mo na ba doon? Mga polar bear. Isang beses lang po, yung nasa Fort Sea ako, 4,008 elevation. Sobrang lamig po niya, nag--20. O hindi ko po kasi
first time ko talaga naka-experience ng sobrang lamig, yung minus 20. 2020 ba? Oo, parang ako, last ko na kasi sobrang lamig talaga, hindi ako makagalaw, tapos parang mag-hallucinate ka na po. Effect din yun pala ng ng high altitude sickness. Yes, correct. Oo. So, kapag nararamdaman mo na yan, let's say malapit ka na sa summit ng isang bundok, ano ba yung nararamdaman mo sa loob ng puso mo, kaisipan mo, kapag nandoon ka na at sasabihin mo sa sarili, nagwagi ako. So, what is that feeling? Can you share with us? Totoo po talaga yung ma'am, yung habang papalapit ka na sa goal mo, pahirap ng pahirap yung padaanan mo. Kasi parang in-overcome ko pa yung ko yesterday, tapos ito na naman, maglalakad na naman, ika-8 day ko na. Tapos pagdating ko pala doon sa pagdating ko talaga sa base camp, nawala talaga lahat ng pagod ko doon. Yeah. Tapos nagtiyak pa ako kasi di ko nga makabot pala ako doon kasi pangarap ko lang naman makita yung bundok, hindi naman sama sa pangarap yung mag-trek pa pala ako ng camp. So yun, sobrang saya ko po doon. Nagdasal po ako ng sa pasalamat. Yeah. Saka na-energize ako pagbaba. Mas mabilis yung baba ko. Instead na 4 days, naging 3 days na lang yung baba ko. Pero nakita ko andun ang bandila ng Pilipinas. Yes. Ilan kayo sa mountaineering team nyo? Yung time na po niyan, nag-solo po ako. Solo mountaineer, wala pa akong grupo. Lakas ng loob niya. Tapos yun po, ako lang po ata pong Pilipino dyan that time. After that, may mga sumunod na po. Siguro pag malapit ka na sa mas malapit ka sa Panginoon, no? Oh. Pag nandun ka na sa tuktok ng bundok. Yes. Parang si Moses niyan, wala ka bang naukit na 10 utos ng Diyos nung nandun ka? Dahil, ano naman ang mga values, ano naman ang mga isi-share sa aming mga kabataan? Talagang kung ayaw na namin, hindi na namin kaya yan, ayaw na namin, ano ba masishare mo, Brother Bobit, sa mga kabataan? Maayaw na, sabihin mo, kaya mo yan. Ano pa ba masishare mo? Katulad po nung nag-experience ko dyan sa Everest po, nakafocus kasi ako masyado dun sa goal ko na umabot sa base camp kasi so sa sobrang focus ko, hindi ko na tinitingnan yung journey ko, yung sa sides. Kaya yung share pa yung ko naman, yung guide, masyadong doon talaga siya pinanganak, share pa talaga siya. So sabi niya sa akin, slow down, take a break and watch around you. So yun yung naging ko na, pupunta ka pa lang sa sa goal mo, tingnan mo talaga yung journey, yung paligid mo. Kasi hindi mo na masyado kang nakafocus doon sa goal mo, hindi mo na nakikita yung ganda pala ng madamdam, ganda pala ng Lubutche, dami palang view. So yun po yung tapos sa mga kabataan naman, masarap talaga mag-mountaineering, lalo na kung alam mo yung ginagawa mo. Yeah. Hindi tayo umakyat like yung mag-party lang tayo doon sa sa taas. Siyempre may babalik din natin sa nature, yung maglinis tayo doon. Yeah. Tayo ng mga puno, yung mga endemic na mga species, check natin, mga ganun. Wag take nothing but pictures, wag kukuha ng mga kahit ano-ano doon sa bundok. Bawal, no? So, tsaka lakas lang talaga ng loob, yun lang. Yeah. Talaga, tama. Lakas pero yung training, physical training. Yes. Ano ba yung klaseng physical training na dinaanan nyo? Ito naman pong journey ko sa Everest is 40 plus kasi ako, ma'am, 40 plus na. So may may sakit din dati. So dumaan talaga ako ng wellness program. Plus ako, tapos nag-mindset din yung pag-aralan mo yung trek mo, kung pwede i-memorize mo yung trail papuntang para magpa-powerful yung yung preparation mo. Tsaka sa cardio, basic lang po, walking, running, mga ganun lang po. Ganun lang. At ano yung kinakain nyo sa training? Adobo na naman? More on meat at gulay, vegetables, ganun po. Vegetables and protein. At yes, mga karne. So, hindi maraming, walang unli sa inyo? Wala naman po.
Bawal ang unli. Pwede naman po basta ano lang marunong ka lang po mag-detox or something. Yun. Ayun. Intake naman ng liquid, ng tubig. Ano naman intake ng tubig? Ayun. 8 glasses of water per day. Tapos as much as possible, wag po tayong iinom kasi yung alak po kasi may impact po kasi yan sa altitude. Oh, yes. So Tama. kung marami kang alcohol sa katawan tapos aakyat ka, masisira ka talaga doon, high altitude sickness ka. Oh. Ubusan ka Bawal magdala ng alak. Bawal uminom ng alak. Kahit sa training, di ba? Oo. As much as possible po. Ngayon na natapos mo na, at least na-conquer mo na, quote-unquote, yung Mount Everest. Ano ang next para sa inyo? Ano ang pinaka para sa inyo? Mount Shasta? Sa Amerika? Saan? Actually po, natutuwa ho ako kasi pag uwi ko dito, ang dami din palang mountaineer na gusto rin talaga makapunta ron. Takot lang sila kung paano kasi nasa low elevation tayo paano tayo mag-survive doon. So nag-offer ako sa kanila ng sige, balik tayo next year. Organize tayo ng climb next year ng mga Pilipino talaga, isang team ng mga Pilipino. Kasi unlike yung sa akin, ako lang mag-isa, medyo talaga nakakatakot. So group tayo, sabay tayong mag-training, mga ganon. Tapos yung preparation na rin, tsaka yung may kamahalan din ho kasi yung yung Everest. So at least yung ginawa ho namin na hindi ho kami sumali ng mga agency. So parang DIY na rin, so makakatipid siya. Ayun. Ayun. So, Tsaka bibigay pa pa po kayo pala ng mga kurso? Bobby, may mga kurso kayo for mountaineering? Wala naman pong course, pero may sa community naman po, sa mountaineering community, pwede naman po kaming mag-assist ng mga events. Tapos mag-create na rin ng community para sa responsible mountaineering, mga ganun po. Yes. Okay. Tapos, Bobby, paano ka makakahugot ng lakas loob Yan, oo. sa sarili? Sa mga anak ko po kasi yung may 4 to akong anak, isang dalaga, tsaka 3 lalaki, mga Yes. yang may tinuturuan ko sila kung paano talaga kung gusto mo talaga makukuha mo talaga, pero pagandaan mo. Hindi yung so parang minomotivate ko rin sila rin yung motivator ko na ginagawa ko siya para may pakita ko sa kanila na nagawa ko nga parang kaya nyo rin yan kung ano yung gusto nyo gawin. Support lang din ako. Pero sa umpisa, nagkaroon ba kayo ng duda sa sarili? Yung pagdududa sa sarili? Yes po, meron po talaga. Lalo na yung si misis ko po. Kasi, yun nga medyo matanda na. Tapos medyo hindi pa well-equipped. Pero, nagagawa naman po ng paraan through research. Yes. And then dami namang mga resources na pwede makita sa internet. So doon lang po ako naka-base, and then yung mga wellness po, training, anything po, mga susuotin. Andun na po lahat sa kailangan mo lang i-research po. Kailangan maghanap kayo din ng sponsor, di ba? Sponsor, ganun ba yan? Yeah, sponsor. Partner ever, di ba? Sponsor kailangan. Oo, kailangan, di ba, brother? Mahal po talaga siya. Kailangan po sponsor, yes. Gaano ka mahal? Can you give us an idea? Yung sa akin po, kasi kumuha na rin ako ng insurance doon. Yung insurance kasi nila doon, pag nagkasakit ka, at may helicopter na kukuha sa'yo, ibababa ka doon, Kathmandu. Kung wala ka namang insurance, parang isasakit ka nila sa kabayo for days. So aabot po siya actually, ma'am, na mga 200 to 250,000. Kung wala akong gano'n, kalabaw na lang. Pero delikado yun, sir, kasi baka maabutan ka na ng pag nag-altitude sickness ka kasi, bababa yung oxygen level mo, bababa. Hindi ka maagapan. Wow. Hindi, minsan natakot kayo na, baka hindi ako makabalik. Yan. One time. Yung doon ako yung paakyat pa lang po ako. Baka feeling ko po hindi na ako abot. Pero willpower lang po talaga. Willpower kasama sa training. Saka prayers.
mga prayers din. Tsaka may internet to kasi doon, babayaran mo lang naman 700 per card. Tapos may internet naman, so nakakausap ko yung family ko, so doon ako humuhugot ng ano. So may internet up to anong altitude? Hanggang sa 5,000 sa Gorak Ship po. Wow. Ang galing po ito, Emer. So nag-live ka pala ron, nakapag-vlog ka pa pala ron, ano? Hindi rin po kaya mag-live, mahilig masyado yung internet. Pero nakakasend ka ng Facebook po ng mga messages. Okay, good. Pictures. Wow. Yes. Ganda. Kaya mo yan, Cory. Teka Kayang-kaya. muna, yung lamig, di ko kaya. Oo nga naman, ang lamig. Minus 20 po. Doon po ako No, thank you. Straight. Para sa akin yun. Ah. Dito na lang sa mga buntok sa Pilipinas. Wow! Sinabi ko. Yeah. Gusto ko sana yung Mount Banahaw. Kasi Yes. mystical yung mountain. Mystical yan. Alin natin si Bobit. Sige po. Sige po. Game po kayo. Ngayon, Yeah. magpaplano ba kayo ng iba pang hike o iba pang mountaineering challenge for yourself? Wino-workout ko po yung next kong challenge kasi yung highest ko ngayon is yung base camp po, which is 5,300. Mhm. So, susubukan ko ho yung 6,000er, yung 6,000. Sa Mount Everest pa rin? Yes po. 6,000. Pagkatapos ng 6,000, meron pa ba iba? Wala na. Meron po diyan, meron naman may 7,000, may 8,000. Yung- 8,000 ho yung yung Everest, pero death zone na yun, parang Dead zone, wag. Oo. Kita mo na sila, dyan, sila Joshua, Elias, Moses, lahat mo, Marami Okay. ba ang sumali sa climb ninyo? Sa batch ho namin kami 13. Oh, Tapos, partner. Tapos 4 po ho kami naiwan ng airplane, bali 4 days po yung delayed namin. Mm. So yun po yung nangyari sa akin, either sumakay ako ngayon or mag-land trip ako for 2 days. So kinuha ko yung 2 days na land trip, kaya medyo masyado talagang bugbog yung katawan doon sa land trip. Saka mag-hike na rin. Dapat malakas talaga ang core, di ba? Yung core mo at saka yung legs mo, leg power. Yes po. Overall po dapat malakas po talaga yung katawan mo kasi hindi naman pwede nga sa lakaran ka lang pwede. Hindi naman pwede kasi may part din naman doon sa climb na gamitin mo yung upper body mo. Like mayroon kang akyatin talaga. Maghawak na may mga holds, ganun. So nag-training din kayo sa rock climbing? Meron ako po nag-training po ako ng rock climbing. Arthur Emer. Kaya nga rockstar eh. Kaya nga rockstar, kita mo naman ang itsura. Wow, yes. Ako, Meron Philippine team, di ba? For mountaineering. Meron ba Philippine team? Meron po tayong federation sa Philippines, pero hindi ako active sa sa federation. Tsaka marami silang napoproduce din ng mga ang gagaling ng mga climbers, yung mga nakapunta talaga dun sa peak. Okay. Sila Sir Garduce, sila nakakit ng mga 8 pa lang ata ang nakakapunta sa sa summit. Unbelievable talaga. Napakagaling naman ang ginawa nyo, Bobit. Galing. At saka ito ay magsisilbing inspirasyon sa mga aspiring mountaineer. Yes. Sa ating mga kaya mo yan listeners, kita mo, craziest dream, makyat, ngunit natupad niya ang pangarap niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-train kayo physically, mindfully, lahat, pati spiritually, at kakayanin mo yan. Kaya mo yan. Once again, manawagan ka muna. Manawagan ka. Manawagan tayo sa future sponsor ni Bobit. Yeah. I-announce nyo ang susunod na climb nyo. Hello po. Hopefully next year may expedition kami or may lakad kami. Babalik kami na Mount Everest with some Mindanao Mountaineers. Mga all Filipino kami. Sa mga gusto sumali, pwede kayong mag-PM na lang po sa akin. Tapos gawa tayo ng ng organization, tapos sabay-sabay tayo doon. Tapos may mga gusto po mag-sponsor. Thank you in advance. Sundan nyo rin siya sa Facebook niya sa hashtag May Facebook page kayo, Bobit? Tibog Agaw Diaries. Facebook page kayo? Bobit po yun. Wala pa po. Pero magagawa kami gagawa kayo. Okay, i-announce po namin dito para sa inyo.
Yes po, ma'am. Okay. Thank you. At para sa mga gustong mag-contact sa inyo ngayon din, paano? Through Partner Emer na lang o sa kaya mo yan? Pwede na lang po sa kaya mo yan po or pwede rin po sa Facebook ko po. Sa Facebook page, pwede naman. Ayun. Bobit I-announce Puyo. yung Facebook page nyo. Bobit Puyo lang po. bobitpuyo@yahoo.com. Or Yes. pwede po tawagan sa 0916-127-9323. Ayun. Yo, Buhay very po good. kayo, Bobit Puyo. Buhay ko kayo. Yan, nako. It's 4:47. Talagang magbabalik po tayo. Galing na para sa happy, healthy at iba pa. Abangan. Abangan.